Magandang araw po sa aming mga minamahal na kabarangay and welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo? No? Sana po lahat po tayo ay maayos naman ang kalagayan, no? At malusog ang ating pangangatawan. At syempre, no, doble ingat tayo. No, recently, ang weather very unpredictable, umiinit, then biglang uulan ng malakas. So make sure lamang po no na tayo ay protektado, no, at syempre no, huwag kakalimutan ang ating mga vitamins. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una po syempre no, sa Barangay San Antonio nagsimula na po ang ating mga balik eskwela activities, no, para po sa taong 2024. So syempre nagsimula na po ang ating yearly school supplies distribution. Actually, patapos na rin ito. No? So, mahigit isang linggo no? ang ating naging pagdidistribute ng iba't ibang mga school supplies para sa different year level. So, syempre, no, mula daycare level hanggang college level no, ay nakapag-distribute tayo ng school supplies. Syempre, no, when we say yung mga elementary, no, yung ating mga constituents na nag-aaral sa Orambo Elementary School, sa high school naman, no, ang ating mga constituents na nag-aaral sa Kapitolyo High School at syempre sa mga college students, ang main recipients natin ay ang ating mga BSA scholars. So syempre, no, sa mga habol pa, makipag-ugnayan lamang sa aming tanggapan no, para ma-avail no, ninyo ang ating nakalaan na school supplies para po sa inyong mga anak. No? So hanggang itong week na lang po ito, no? Dahil next week ay Brigada Eskwela na. No? Nagmaghahanda na ang ating mga paaralan no? Sa darating na pasukan. So alam naman natin, ang pasukan will be on July 29. No? July 29 na simula na ang pasok. No? Ang ating daycare level naman, magsisimula na yan come first week of August. So again, ako ay nagpapasalamat sa ating Committee on Education, of course, led by Kagawad Pauline Blando, sa ating Sangguniang Kabataan no, and Council, led by SK Chairman Justin Garde, at syempre ang aking pagpapasalamat na rin sa ating buong Barangay Council and Barangay Workforce na nagtulong-tulong sa maayos na distribution ng school supplies sa ating barangay. Siyempre, sa ating barangay, walang patid rin ang iba't ibang mga disaster preparedness and disaster management activities no, dito po sa ating komunidad. No, para sa kaalaman ng lahat, no, ang July ay Disaster Resiliency Month. No, kaya talagang tuloy-tuloy po ang ating mga sinasagawang mga activities no, patungkol sa disaster management. So, unang-una po dyan, no, ang aming pagpapasalamat sa Barangay Council or Barangay Officials mula sa Barangay Poblacion, Compostela, Davao de Oro, no, na recently ay pumasyal sa ating barangay upang magsagawa ng isang benchmarking activity no, para makita ang ating mga best practices pagdating sa disaster management. Of course, Barangay Poblacion was led by their punong barangay, no, si Kapitan Gian Tristan Ang, no, na talagang tuwang-tuwa rin naman no, sa kanilang naging pagpasyal dito po sa ating barangay. So syempre, no, bukod sa usual na ating meet and greet and Q&A na ginawa dito sa ating tanggapan, no, nagkaroon din tayo ng short video presentation patungkol sa ating disaster management program. Siyempre, pagkatapos niyan ay pinasyal natin sila sa ating 24-hour command center at gayon din sa ating BDRRM headquarters. So, ako ay nagpapasalamat no, sa ating mga magigiting no, na miyembro ng ating DRRM team, of course, led by Kagawad Melvin Villaruz. At siyempre, maraming salamat din sa barangay officials ng Barangay Poblacion. No? At again, always welcome po kayo dito sa Barangay San Antonio. Siyempre, sa ating komunidad, tuloy-tuloy din ang iba't ibang mga fire and evacuation drills at gayon din mga first aid training na ating isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng ating komunidad. No? So, tuloy-tuloy po ang mga drills na ito, hindi lamang sa ating Central Business District, kundi pati dito sa ating
village. No? So, itong mga nakaraang araw, nagkaroon tayo ng mga fire and earthquake drills and seminars as well sa Red Planet Hotel, sa Arken Technologies dito sa may General Delgado Street, at gayon din sa Union Bank Plaza sa ating Central Business District. Itong mga darating na araw, no, meron pa tayong mga nakalinya na mga seminars and drills uli. No? So, again, huwag kayong magsasawa, no, sa ating pag-uulat pagdating sa ating mga disaster management activities dito sa Barangay San Antonio. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa ating isa sa ating mga schools, no, dito sa ating barangay, ang Lincolnshire International School, na kung saang last weekend ay nagsagawa tayo ng isang first aid training. So, at least, no, nakikita natin, malaki man o maliit ang paaralan o ang institusyon, no, na andon ang kanilang kagustuhan or initiatives para maisaayos ang disaster management activities, no, sa kanilang mga lugar, at gayon din, no, ang nakikita nila ang kahalagahan ng pagiging handa sa panahon po ng sakuna. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating buong DRRM team, of course, led by Kagawad Doc Melvin Villaruz. Ayan, syempre sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din ang ating mga efforts, no, towards a cleaner and greener BSA. Syempre, ang ating partisipasyon sa monthly yard sale, no, ang malakihan na basura to ayuda type na program ng Ortigas Malls in collaboration with Big Mac Marketing and the City Government of Pasig. Siyempre, ito po ay ginagawa every second Sunday of the month. At ang Barangay San Antonio ay hindi nagpahuli, no, this month. No? Tayo ay nakapag-contribute ng higit kumulang 150 kilos of assorted recyclable waste. No? So, itong nakaraang yard sale, no, tayo ulit ang nangunguna, no, sa mga stakeholders and participants na nagpa-participate dito sa yard sale in terms of number of kilos of waste na ating naiaambag. Siyempre, itong mga waste na nakokolekta natin ay bahagi din ng ating collections mula sa ating monthly Basura to Ayuda program. So again, no, tuloy-tuloy lamang po tayo mga kabarangay na magtulong-tulong, no, para talagang maging zero waste tayo, no, pagdating sa in terms of our barangay. So again, maraming salamat sa ating mga contributors, sa ating mga collaborators, no, pagdating sa ating participation sa ating sa monthly yard sale, at gayon din ang aming pagpapasalamat sa ating Clean and Green Committee and sa mga staff po natin, of course, led by Kagawad Justin Galang. Of course, dito sa ating barangay, no, alam naman natin, karamihan ay building. No? Pero again, in our own little way, no, tinutuloy-tuloy po natin ang ating mga efforts para makapagdagdag ng mga green spaces dito po sa Barangay San Antonio. So, recently, no, nagtanim tayo ng 4 na puno, no, dito sa may F. Ortigas Jr. Road, no, formerly Emerald Avenue. At yung 4 na puno na ito ay umpisa pa lamang, no. Tinetesting pa lang natin, no, at tinitingnan, inaaral natin ng mabuti kung saan tayo pwede magdagdag pa ng mga halaman, no, dito sa ating barangay. Actually, napakaganda ng epekto, no, na pag may halaman talaga. Kasi yung init, no, o yung klima ay talagang medyo nagiging kontrolado, no, nagiging presko nga pagka maraming halaman sa ating kapaligiran. So asahan niyo po, no, ang ating patuloy na efforts, no, of course, na gawin mas green, or we make our community greener, no, through our different environmental efforts. So again, maraming salamat sa ating engineering department, of course, kay Architect June Sestoso, and of course, sa ating Clean and Green co-chair na si Kagawad Justin Galang. At syempre, no, speaking of halaman, no, syempre gusto ko lang i-flex ang ating bagong location ng ating sustainable urban garden, no, o yung ating vegetable garden, no, dito po sa ating barangay. No? So our new location, no, ay inintegrate na natin ang ating urban garden sa ating BSA Greenway Park na matatagpuan po dito po sa General Kapinpin Corner, General Lim Street.
So, pwede na rin ditong mag-drop off ng ating mga bokashid food waste. No? Ini-encourage din namin ang ating mga kabarangay, no, na ibisitahin po natin, no, ang ating urban garden, yung ating sustainable urban garden, nang makita naman natin yung hard work ng ating mga custodians, no, ng ating urban garden. At alam ko, no, malapit na rin i-judge, no, ang ating urban garden dahil magre-resume na naman ang ating citywide na contest, no, for the best urban garden sa buong lungsod po ng Pasig. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga gardeners, sa ating mga urban garden custodians, sa ating mga citizens, no, yung mga kabarangay natin na tumutulong, no, sa pagpapaganda ng ating urban garden dito po sa Barangay San Antonio. Of course, kina Ate Emma, na talagang siyang punong abala sa pagsasaayos ng ating urban garden, of course with the guidance of Kagawad Justin Galang. And of course, makakaasa po kayo, no, na tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga magiging efforts, no, na mas lalo pang dagdagan ang mga halaman, no, at mas lalo pa nating mapangalagaan ang ating kalikasan, no, dito po sa Barangay San Antonio. At syempre, no, sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating mga various collaborations, no, sa ating komunidad. Unang-una dyan, syempre, ang ating Operation Tuli program, no, that was spearheaded by the City Government of Pasig through the City Health Office. No? So again, no, uso to, pagbakasyon. So ang ating barangay ay napabilang sa cluster ng mga barangays na nagkaroon ng Operation Tuli dito po sa may Barangay Kapitolyo, no, particular doon sa kanilang barangay hall. At again, no, congratulations sa ating mga matatapang at magigiting na mga binatilyong BSA na I think 14 sila, no, 14 sila na naka-avail nitong libreng tuli program ng ating pamahalaang lungsod. So again, nagpapasalamat ako sa ating City Health Office, of course kay Dr. Stuart, no, na dati nating doktor dito sa ating health center, no, pinanood ko pa siya, no, sa kanyang dalawa rin ang kanyang natabasan na pinanood natin, no, during that Operation Tuli program. And of course, sa ating mga staff sa Committee on Health na kasama din po natin nung araw na iyon, of course, led by Kagawad Rachel Rustia. And of course, no, ang ating barangay ay naging venue host para sa isinagawang skill enhancement training para po sa mga barangay security force or barangay tanod. No? So dito po yan ginawa sa ating basketball court, and it was attended, no, by 10 tanods, no, representing the 30 barangays of Pasig City. So higit kumulang 300 barangay security force ang naandito nung araw na iyon. Of course, present din po ang security force ng BSA, and nakakatuwa, no, na yun nga yung skills ng ating mga BSF ay patuloy na pinapalakas, no, yung karagdagang kaalaman para mas maging maayos at efficient ang serbisyo ng ating mga barangay tanod. So again, nagbigay din ang inyong lingkod ng isang maikling mensahe para sa mga attendees po natin. At syempre, pagpapasalamat na rin, no, hindi biro ang trabaho ng barangay tanod, no, ang barangay security force, no. Kami ang unang namumura, no, no, at tumatanggap din ng mga sari-saring concern, no, dito sa ating komunidad. So again, pagpatuloy po natin ang inyong maayos na pagtatrabaho, at nawa ay marami din kayo natutunan dito sa isinagawa natin na skill enhancement training para po sa inyong mga barangay security force. So again, maraming salamat sa ating pamahalaang lungsod ng Pasig. Of course, to the Pasig City CRIO, o yung Community Relations and Information Office, led by my kumare, no, si Cecil Blas, no, for a very worthwhile and enlightening na programa para po sa ating mga barangay tanod. And of course, last but not the least, no, ang aming pagpapasalamat din sa SSS, no? So recently nagkaroon tayo ng isang collaboration with SSS na isinagawa natin dito po sa ating covered court.
At ito pong activity na to ay ang nationwide SSS registration. So talagang hinikayat natin ang particularly ang youth, no, na mga magsisimula pa lang sa kanilang professional careers, no. Doon ko nga nalaman ng SSS pala, no, pwede ka na mag-register as early as 15 years old. No, 15 years old, pwede ka na mag-apply para sa iyong SSS number, no, at yun na yung gamit mo, no, for the rest of your professional career. So marami rin po ang nakiisa, no, na nagpunta, hindi lamang para mag-register, pero may mga ilang inquiries din sila pagdating sa kanilang SSS account. At again, no, layunin ng programang ito ay mas lalo pang mailapit ang mga serbisyo ng SSS sa ating mga constituents. Of course, ang aking pagpapasalamat din sa SSS Pasig Pioneer Branch, no, na siyang main collaborator natin para po sa programang ito. At syempre, no, tuloy-tuloy pa rin ang ating SSS e-Center, no, dito po sa ating barangay, no. Andiyan pa rin yung ating portal, no, ng SSS para sa ilang mga inquiries natin, mga katanungan natin pagdating po sa ating SSS account. So maaari lamang pong pumasyal sa aming tanggapan sa ating barangay hall, no, sa second floor from 7 a.m. to 4 p.m. and please look for Miss Carmel Barona, no, para yung ating mga basic na mga inquiries pagdating sa SSS accounts natin ay mabigyan ng kasagutan. So again, maraming salamat sa ating mga collaborators and thank you, no, muli sa ating mga kabarangay na nakiisa sa ating mga collaborative programs. And of course, no, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, no, para lagi po tayong updated sa ating mga kaganapan. No? So nabanggit ko na rin pala na July is yung Disaster Resiliency Month. No? So sa ating website, naandun po ang ating emergency handbook, no, yung barangay profile natin, makita nyo yung ating mga evacuation plans. So pwede nyo pong i-download to, i-share po natin sa ating mga kapitbahay, sa mga kaibigan, no, para mas lalo po tayong informed, no, pagdating sa mga emergency na mga kaalaman, no, para po sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the barangay council, the SK Council, our social media team, of course, sa ating mga collaborators, benefactors, and donors. No? Thank you very much sa lahat po ng inyong tulong. Of course, ating mga minamahal na kabarangay, sa mga constituents natin, sa mga netizens natin, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta for all your trust and confidence. No? At talagang malaking tulong po ito na ma-encourage kami, na ma-inspire pa kami na makapaglingkod ng maayos sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang iatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy rin po tayo magdasal. Wag na wag po natin kakalimutan ang ating pananampalataya. So sa ating po lahat, sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.